na una-una ay naging mga isang katawa-tawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan. Makikita natin itong mga Kristiyano ng panahon na yun. Ito ay 68 AD, malapit na po yung 70 AD, na kung saan inuhuli ng mga Roman soldiers, yung mga mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Ang iba'y pinakakain sa leon, ang iba'y sinusunog. Kapag ika'y mananampalataya ni Kristo, tatanungin ka, pag nahuli ka kung iyong tatanggapin si Cesar, o i-deny mo ang ating Panginoong Kristo, o tatanggapin mo si Cesar. Kung tinanggap mo si Cesar, ikaw ay lalaya. Pero kung ikaw ay sinabi mo na ikaw ay magpapatuloy sa pananampalataya mo kay Kristo, ikaw ay susunugin mismo doon sa Coliseo. So marami sila. At ito ay, habang ginagawa ito, ang mga tao ay tinatawanan sila. So kaya ito, makikita natin dito, sinasabi rito, na unang-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan, at sa ikalawa ay naging kasama niyo ang mga inaring gayon, sapagkat kayo ay nangahabag sa mga may tanikala, mga nakulong, at tinanggap na niyo buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Meron ba sa inyo na matapos niyo tanggap na si Kristo, inalisan kayo ng pag-aari? Wala, ano? Pero itong mga ito, dinanas ang mga bagay na ito. Kaya hindi natin masisisi yung mga Kristiyano ito na kuminsan hindi na sila nakikipagtipon. Diba sabi, gaya ng inuugali ng iba, hindi na sila nakikipagtipon. Umaayaw na sila sa pananampalataya. Hindi sila nagpapatuloy. Bakit? May threat sa buhay nila. Ang tanong natin, sa panahon natin ito, may threat ba sa buhay natin? Ang tanggapin natin natin para sa Kristo? Maliban, siguro kung naandun tayo sa Saudi Arabia, na kung saan walang laya ang mga Kristiyano sa paligid ng mga Muslim. Di ba? Pero sa panahon natin ito, sa lugar na ito, hindi natin dinanas ang dinanas ng mga tao ito. Kaya nga, sinasabi, nung sumulat, ini-encourage ang sumulat na kapag narinig nyo ang tinig ng Panginoon, huwag nyong pagmamatigasin ang puso ninyo na gaya ng nangyari sa kanila. Meron ng lesson sila Kung sila'y bibitiw, mawawalan sila ng pag-asa ng kaligtasang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Kaya sabi rito, makikita natin, sabi natin dito, sapagkat tayo'y naging kabahagi ni Kristo kung, nakita ko na yan, may salitang kung, ibig sabihin ng kung ay pasubali, ito'y kondisyon, na sabi, kung ating hinahawakang matatag ang kasimulan ng ating pagtitiwala hanggang sa hanggang sa katapusan. So, sinusulatan ng sumulat ng Hebrews, yung kanyang mga contemporary mga Kristiyano, na kung saan tayo magiging kabahagi ni Kristo, kung tayo magiging matatag. Okay, ang sabi doon, matatag o matibay. Kung ating pangahawakan, matatag, yung pasimula. Pasimula ng ating pagtitiwala. Mula nung tiwala ka kay Kristo, sabi niyan, hanggang sa hanggang sa katapusan. Ibig sabihin, para tayo ay maging kabahagi ni Kristo, maibahagi sa atin ni Kristo yung kaligtasang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Dapat, sinasabihan niya yung mga Kristiyano ng kanyang panahonan, dapat maging matatag tayo doon sa ipinagkatiwala. Nung simulan nating magtiwala kay Kristo, dapat ito'y dapat ito'y magpatuloy hanggang sa katapusan. Nung magsimula tayong sumampalataya kay Kristo, dapat matatag tayo sa pagkakatiwala iyon hanggang sa katapusan.